Manalangin para sa isang pagpayag na magpatawad. Bawiin mo ako at babalik ako. Jeremiah 31:18. Kapag tayo ay nasaktan, ang ating unang instinct ay ang gumanti. Alam nating mali ito dahil sinasabi ng Biblia na dapat tayong magpatawad para tayo ay mapatawad. Kita nyo Marcos 11:25. Alam din natin na ang kapitan ay maaaring makapinsala sa atin pisikal at emosyonal. Pero minsan hindi natin kayang magpatawad, kaya patuloy natin itong ipinaglalaban sa ating isipan. Huminto at isipin kung ano ang nangyayari sa panahon ng pakikibaka. Tumutok ka sa kalaban, kumapit sa kanya at subukang kontrolin siya. Ang iyong layunin ay ilagay ang mga ito sa banig at lupigin ang mga ito, at ito ay tumatagal ng lahat ng iyong lakas. Dagdag pa, may panganib kang masugatan sa proseso. Ang tanging tunay na kapangyarihan na mayroon ka sa isang taong nanakit sa iyo ay ang kapangyarihang magpatawad. Kaya para sa iyong sariling kapakanan, patawarin mo sila at magpatuloy. Kahit na ayaw mong magpatawad, manalangin, ibalik mo ako, at babalik ako, dahil ikaw ang Panginoon, ang aking Diyos. Sa madaling salita, Panginoon, ihanda mo akong magpatawad. Ang lumang kasabihan, ang magkamali ay tao, at ang magpatawad ay banal, ito ay totoo. Ngayon ang maliliit na pagkakasala ay mabilis na mapapatawad, ngunit ang mga malalaking kasalanan ay nangangailangan ng tulong ng Diyos. At makukuha mo ito, ang Diyos ay kumikilos sa iyo, na nagbibigay sa iyo ng pagnanais at kapangyarihan na gawin kung ano ang nakalulugod sa Kanya. Filipos 13 minuto pasado 2:00. Oo, maaaring gusto mong magdusa ang nagkasala sa iyo, ngunit kapag ang iyong pinakadakilang hangarin ay pasayahin ang Panginoon, bibigyan ka niya ng biyayang magpatawad. Kapag napagtanto mo ang mga pagpapalang inilalaan ng Diyos para sa iyo sa hinaharap, tumanggi kang gumugol ng isa pang sandali na natigil sa nakaraan.